guys, magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala ito si Bon. Ang pag-uusapan po natin ngayon, ang topic natin ay tungkol sa aking leopard gecko na si Spartacus. Pag-uusapan natin kung ano yung ginawa kong lagayan para sa kanya, paano ko i-maintain yung kanyang enclosure para hindi ako palaging naglilinis kasi madalas silang tumatae. Yan. At saka pag-uusapan din natin kung ano yung pinapakain ko sa kanya, ano yung mga mahalagang bagay tungkol sa pag-aalaga ng leopard gecko. Disclaimer po, ito ay based lang po sa aking karanasan sa pag-aalaga. Bali, 4 na taon na siya sa akin at so far healthy at hindi pa naman siya nagkakasakit. At gaya ng mga bagong nagsisimula sa hobby ng leopard gecko, nung nakuha ko yung leopard gecko ko ay zero knowledge po talaga ako, wala talaga akong knowledge tungkol sa pag-aalaga ng leopard gecko. So guys, tara sundan nyo yung video na to. Sana ay may mapulot yung aral dito sa gagawin namin video. Tara, let's! Guys, ito pala yung lagayan ko sa aking leopard gecko. Bali, ito ay isang large size na plastic organizer na binili ko lang sa Ace Hardware. Parang nasa 400 mahigit lang yung price niya. At ito, nagustuhan ko to guys dahil ito meron siyang bukasan sa gilid. At malaki na siya para sa halagang 400 pesos. So guys, ito pala yung leopard gecko ko na si Spartacus. Pinangalanan ko siyang Spartacus. Bali 4 years na siya sa akin. Bigay lang to sa akin ng kaibigan ko. Isa po siyang male na super hypo tangerine carotel baldi. Bali nung una guys, nagdadalawang isip talaga ako na tanggapin siya kasi wala talaga akong knowledge about sa pag-aalaga ng leopard gecko. Bali, matagal na akong nag-aalaga ng mga pagong saka dwarf shrimp. Pero sa mga lizards, wala talaga akong knowledge about that. Pero sinabi naman sa akin ng friend ko na ng leopard gecko. Kasi yung leopard gecko daw ay isang beginners friendly na lizard. So yun, kinuha ko, inalagaan ko. At tama nga siya, napaka beginners friendly talaga ng isang leopard gecko. Napakadaling alagaan. So guys, ang leopard gecko nga pala when it comes to sa kanilang appearance ay napaka-cute nila tingnan. Sila po ay galing Africa. Bali sila ay kamag-anak ng tukay gecko, yung madalas nakikita sa atin dito sa Pilipinas, yung tukay gecko. Pero hindi katulad ng tukay gecko na kumakapit yung kanilang mga paa sa wall, sa ceiling. Ang leopard gecko po ay hindi po kumakapit. Nahuhulog sila pag umaakyat sila sa mga matataas. Sa wild, madalas sila ay naghuhukay sa ilalim ng lupa kasi gusto nila yung malamig. Kasi sa Africa mainit. Kaya naghuhukay sila sa ilalim para magkaroon sila ng humidity. Kaya dahil sa katangian nilang yan, ay isa yan sa dahilan kung bakit napakadali na lang alagaan. Kasi hindi na nila kailangan yung UVB. Pero don't get me wrong guys, kung mag-aalaga kayo ng leopard gecko, mas maganda pa rin yung meron kayong UVB bulb para siguradong healthy yung ating mga alagang leopard gecko. Pero sa case ko, sa 4 na taon na pag-aalaga ko sa kanya ay hindi man ako naglalagay ng UVB bulb. Pero nagbibigay ako ng calcium with vitamin D3 every once a week. Bali yung pinapakain ko sa kanya madalas ay yung super worms. Kasi dito kasi sa amin yung super worms yung pinaka readily available sa market. Kasi wala masyado dito nagbibenta ng duvia, mga crickets, walang masyadong nagbibenta ng ganun. Kaya palagi ko siyang binibigyan ng super worms. At paminsan-minsan din naghahanap ako ng mga tipaklong sa labas ng bahay. Yun pinapakain ko sa kanya. Kasi minsan nagsasawa rin kasi yung ating mga leopard gecko. Kaya kung sa lugar ninyo ay available naman yung iba't ibang klase ng mga feeders gaya ng dovia roach or crickets,
ay mas maganda kung bibigyan nyo rin sila ng iba't ibang klase ng pagkain para hindi sila maumay. Pagdating naman sa substrate nila ay nung una ang nilagay ko sa kanyang substrate ay yung newspaper or yung kalendar na mga lumang kalendar. Kasi nung una inakala ko mas madali yon kasi pag madumi na tatanggalin mo lang tapos papalitan mo ulit ng newspaper tapos yun ganun para palaging maintain yung kanyang kalinisan. Pero guys, nung tumagal ay naisip ko na baka parang boring sa kanya yung kanyang enclosure kasi newspaper lang tapos yun may tubig ganun. Wala siyang masyadong nakikita, hindi siya makakapag-interact masyado sa enclosure niya. Kaya yun napag-isipan ko mag-research about sa substrate na kailangan ng leopard gecko ay nalaman ko na gustong-gusto pala ng mga leopard gecko yung maghuhukay sa ilalim. Para isa sa dahilan doon ay para na-feel safe sila pag nasa ilalim sila at saka yung microclimate na nasa ilalim ng substrate. Kaya yung ginawa ko bumili ako ng coco pit kasi yung coco pit humid siya at ang ginagawa ko doon ay ini-sprayhan ko lang every now and then. Siguro mga after 2 days yun ini-sprayan ko 3 days ganun para ma-maintain lang yung kanyang high humidity. At saka gustong-gusto niya nung inilipat ko na siya sa substrate na coco pit. Diyan siya palaging nagtatago. Yan yung kanyang dinidig. Kasi naglagay ako ng isang lagayan dun sa itaas, yung dome. Yun yung dating dome na ginagamit ko para sa kanya. Pero madalas siya diyan sa ilalim ng butas na yan. Ang butas na yan ay siya lang yung gumawa niyan. Napakalalim na niyan. Yan yung gustong-gusto ng ating mga leopard gecko, yung naghuhukay. At saka guys, ang leopard gecko pala ay pag matagal na siya sa'yo at alam na niya na ikaw yung nagpapakain sa kanya, ay madali mo lang siyang itim. Ito si Spartacus nung una, hindi ko talaga siya hinahawakan. Kasi guys, para sa kaalaman nyo, ang leopard gecko, yung kanyang buntot ay kayang-kaya nila yang putulin. Kung sa tingin nila ay natitreaten sila, nakikita nila sa iyo na ikaw ay isang predator at gusto mo siyang kainin, ang ginagawa niya ay iniiwan niya yung buntot para ma-distract yung kanyang predator doon sa kanyang buntot. Kaya careful tayo guys sa paghahawak ng ating mga leopard gecko, especially kung bagong bili lang natin or bagong acquire lang natin ng leopard gecko natin, kasi doon sa juvenile age nila, yun yung parang takot pa sila sa mundo. Hindi pa sila nagtitiwala. Kaya wag muna natin silang hawakan hanggat hindi pa nila nakitaan tayo ng tiwala. Bali malalaman mo naman guys kung may tiwala na sa'yo yung leopard gecko mo kasi tuwing nakikita ka niya ay lumalapit siya sa bungad ng enclosure mo. Yun, pag ganun yung ugali ng leopard gecko nyo ay malamang alam na niya na ikaw yung kanyang best friend, ikaw yung bigay sa kanya ng pagkain. Kaya gustong-gusto niya na lumapit sa iyo. Ang isa pala sa kagandahan ng leopard gecko guys ay para silang pusa or aso na potty train. Yung kung saan sila nagdudumi, doon lang sila bumabalik palagi. Binabalik-balikan nila yung area na yon. Doon lang sila palaging dumudumi. Kaya guys, ito yung kahalagahan sa mga isopods. Dati sabi ko, hindi ako maglalagay ng substrate kasi napakahirap niyan linisin. Pero nung malaman ko ang about, yan po nakikita nyo guys, yan po ay isopods. At yan ang sikreto ko sa malinis ko na enclosure. So yun guys, sana ay may napulot kayong aral or idea sa video natin ngayon. Kung bago lang kayo dito sa channel ko, sana naman ay mag-subscribe kayo kung nagustuhan niyo yung video natin. I-like niyo yung video natin, mag-subscribe kayo, at mag-comment kayo kung ano yung mga gusto nyong itanong sa akin at re-replyan ko kayo. So yun lang guys, sana ay nagustuhan nyo yung video natin. Bye bye!